hindi ba kumbaga in reality kung si Kaufman yung lead defense counsel itong dating pangulo, meron siyang access dito sa mga confidential na mga informasyon na ito. He can easily share that with anyone actually. Opo, meron pong access ang Defense Counsel, ang Office of the Prosecutor, at ang Common Legal Representative of the Victims. Kaya nga po, meron po kaming duty na wag pong i-disclose po ito. Okay. O, kasi talagang malalim po yung duty na to. Nasa code of, ano po namin, ethics po yan bilang mga abogado before the ICC. Kaya kung napansin nyo po, wala po akong sinasabing mga pangalan ng mga testigo, wala po akong sinasabing mga pangalan ng mga admitted victims kasi mayroon po kaming confidentiality duty at meron din po ang defense counsel niyan. Okay. Opo, sige. So, kumbaga po, dapat pagkatiwalaan natin si Attorney Kaufman na hindi niya ibabahagi yung confidential information sa sino man sa Pilipinas, kumbaga, na walang kaugnayan doon sa defense team. Ganun po iyon. Magtitiwala na lang tayo sa kanya. Yan po ang presumption po ng aming Code of Professional Ethics po. Yan pong presumption ng ICC sa lahat sa aming mga abogado na ano po, abogado po ng mga parties or ng mga victims participants po. Okay. Opo, so sa ngayon po, paano po ang magiging trial dito? Kung confidential at itatago yung mga witnesses dito, ano ba yung trial nito? Open to the public ho ba ito? Paano natin, kami na nagmamasid rito, ang media, halimbawa, paano malalaman kung sino yung testigo na nagte-testify against the former president? Okay, dalawang sagot Manong Ted Ang unang sagot ko po, as far as the parties are concerned, yung prosecutor, yung defense, at participants, mga victim participants, kilala po namin, alam po namin kung sino po mga witnesses. Okay? At yun po ang aming access sa confidential information. Now, as far as the public is concerned, dahil po sa maselang na seguridad ng mga witnesses, naka-code po sila. Hindi lang po pangalan ang lumalabas, code po ang lumalabas. At kaya nga po merong 30-minute delay sa web streaming po ng ICC kasi yung delay po yan para i-redact kung ano man pong mga masiselang detalye po ng witness pong yon. Pwede din pong naka-blur ang kanyang itsura po at yung boses niya po ay iniiba kung sa web streaming po. Ngunit sa loob po ng courtroom sa ICC, alam po yan mga abogado ng parties at ng victims participants po. Opo. Attorney, ano ba itsura nito sa actual po na trial? As in, yung pong tatayong mga maestrado, and then yung akusado, yung akusado, abogado niya, mga biktima at testigo, abogado nila, harap-harapan po ito, wala po itong pagtatakip sa mga muka, ganun po ba ang itsura nito? Okay, doon po sa ICC courtroom mismo sa chamber po Oo. napansin niyo po naka-separate po siya from the public gallery. Ang public gallery po nasa taas po kasi tumitingin po sila. Ganun po ang po talaga ang forma kasi para ma-separate yung public gallery, pwede po yung ma-close at pwede po yung ma-open at hindi po talaga naririnig na diretsahan meron pong mga po dito Earphone. na ba yun earphones po. Okay. Opo. Now, sa loob mismo, alam po namin kung sinong magiging testigo. Pero hindi po mayong pagkakataon na baka hindi po alam ng public po dahil sa security. Now, just to be clear, kahit po sa loob, ang parties lang pong nandoon ay yung Office of the Prosecutor, ang accused kasi required po siya ngayon umattend si Mr. Duterte dahil trial na po ito, ang kanilang mga abogado
At kami po, Common Legal Representative for Victims. Now, nandun din po yung West. Kaya makikita po natin sa labas po, pwedeng dahil sa 30-minute delay, pwede pong i-blur yung itsura Opo. po. Pwede pong ipahin yung boses niya. Opo. At mga quotes lang po ang reference po sa testigo po, hindi talaga yung kanyang pangalan po. Okay. Sige. Ang huwes ho ba dito, ilan? Ilan sila? Ito ho ba ay body o ilan po? Okay, so sa trial chamber po, 3 judges din po ito. At hindi po ito yung mga judges doon po sa pre-trial chamber dahil iba po ang trial chamber. At ang magtatalaga po ng trial chamber ay yung tinatawag na ICC presidency. At hinihintay po natin kung sino pong itatalaga ng ICC presidency bilang trial chamber na maglilitis sa Opo. kaso ni Mr. Duterte. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede niyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Tayo sa totoo.